Gusto mo bang matuto mag-umpisa, mag-launch o magpalaki ng iyong negosyo? If you are watching this video, it means say na talagang seryosong-seryoso ka. So ito lang pakiusap ko po sa session natin na ito. Give me at least 20 minutes of your undivided attention and time and allow me to share with you itong 5. Everybody say 5. 5 stages to start, to launch, and to grow your business. Okay, bakit ko sinishare po to? Napakahalaga na maunawaan nyo po ang tinatawag nating blueprint. Kasi kung magtatayo po talaga tayo ng bahay, mas maganda kung meron tayong plano, meron tayong blueprint para mas maayos po ang pagpapatakbo at pagpapatayo po ng isang bahay. Kasi napakahirap po pag wala tayong blueprint, kung bara-bara lang, hindi po talaga mabubuo at baka masira pa ang bahay. And likewise, sa pagnenegosyo, in my years of doing business, one thing I've realized, kung wala po kayong tinatawag na roadmap or wala kayong tinatawag na template, mahihirapan po talaga. Ang ending po niyan, ang gagawin nyo lang po panay trial and error. Ano po naman ang nagiging resulta? Panay error, hindi lang trial. So, to avoid wasting time, money, and syempre, yung emotional and mental pain na malugi ka, I would like to share with you, again, in 20 minutes time, itong 5 stages to start, to launch, and grow your business. This will be a great learning session for us. Ang first stage po is called assessment. Second, availability. Third, awareness. Fourth, acceptance. Fifth, addiction. Okay. Ano po first itong assessment na ito? Ang assessment, ang stage 1 po niyan, dito po yung part ng pinaka-crucial that we will evaluate yung business ideas. Kung ano ang business ideas na meron ka. Kasi sa totoo lang, ang unang kailangan po natin sa pagnenegosyo, hindi po pera. Kailangan po may maganda kang idea. Bakit? Kahit ang dami mong pera, pero pag hindi mo alam at wala kang idea kung anong gagawin mo sa pera mo, dahan-dahan siyang mauubos. Pero kahit na wala kang kapera-pera, pero kung may maganda kang business idea, pwede ka mag-raise ng pera para ikaw ay mag-umpisa. Do you agree? So number 1, ang stage 1 sa assessment, assess muna kung may maganda kang business idea. Okay, after the business idea is already there, check syempre natin resources na. Dito na papasok po yung time. May oras ka ba? Dito na rin papasok, may puhunan ka ba kahit maliit, Yun, check natin. Evaluate natin kung pwede ka bang mag full-time or part-time, or if not naman, maliit na puhunan, okay, o malaking puhunan. Third, syempre, i-check din natin, i-assess din natin ang ating talents. Ang ating skills, ang ating experience. Meron ba tayong ikang alam dyan? Alam mo kasi pag pinasok mo isang negosyo na hindi mo alam, chances are hindi ka kikita, malulugi pa siya. So, on the first part of the assessment also, this is where you identify yung strength and weakness mo. Pasukan mo yung isang bagay na talagang familiar ka. Huwag mo pasukan sa bagay na hindi ka familiar because meron tayong tinatawag na learning curve. Kung ikaw ay isang abogado, mas maganda kung papasok sa isang negosyo, medyo align na doon. Kung kayo isang accountant, kung papasok kayo sa negosyo, medyo align na po doon. So, ang kagandahan po dito, once you assess yourself muna, ikaw muna, yung decision-making process mo, mas madali kasi you will avoid yung mga weakness and you will focus on your strength. So, in other words, maiiwasan mo na yung mga pagkakamali. And then, you know what? Kung wala tayong proper assessment sa first part, alam po ano mangyayari niyan, chances are mag-trial and error ka, and then masasayang lang oras mo, yung effort mo, masasayang lang pera mo, malulugi ka, at syempre, hindi siya kikita. And let me ask you this question. Sino po sa inyo ngayon nakikinig? Nag-guilty kayo, hindi ka nag-assess, na-excite ka lang, nag-umpisa ka, nalugi ka? Type me sa comment section, type me. So right now, let me ask you these following questions. Are you finding it challenging, maghanap ng isang magandang business ideas? Hindi mo alam kung ano ba yung strength and weakness mo. At di ka sigurado kung talagang papatok sa negosyo. Well, ito lang good news. If you want to create a good business idea, kung gusto mo, kaso lang, wala kang alam, stay in and stay tuned towards the end and share ko sa iyo kung paano ko kayo matuturuan. Second po, check mo yung availability. When you say availability, dito na po natin i-check kung meron ba tayong available na magandang produkto or magandang serbisyo na may offer mo. Kasi kahit na magandang idea mo, pero pag wala ka ng concrete product or concrete service na i-offer, wala, At the end of the day, people buy product pa rin, tama? Like for example, tatanungin mo sarili mo, ano ba yung mga produkto or serbisyo na gusto mo? Is it on manufacturing? Gagawa ka ba ng mga produkto? O sige, kung gagawa ka ng produkto, o siyempre, kailangan mong malaman, meron bang resources? Or let's say, for example, sourcing. Kanino ka bibili?
magkano ang puhunan, 'di ba? Magkano ang costing, magkano po ang profit margins. That is the next stage. Pag meron ka na magandang idea, ang kailangan mo na make sure that you have a good product or a good service that is available. Kasi ang ultimate goal, makabenta. Ang ultimate goal, kumita. And then, if you do not check, ito na naman po tayo, nag-umpisa ka, excited ka, bumili ka ng konting produkto, pagkatapos niya, nagbenta ka, alam mo mangyayari niyan. Una, paano na kung naubusan ka ng stocks? Paano na, like for example, hindi maganda pala yung quality ng product mo kasi kahit kanino mo lang kinuha, magkakaroon ka ng negative review, magkakaroon ka ng loss of reputation. At syempre naman, hindi lalaki ang negosyo mo, magfe-fail siya. Kaya nga ang kagandahan, if you ensure a good product and services, you can deliver value to your customers. Diba? Pag nag-deliver ka ng value to your customers and then magkakaroon ka na ng kita, yung negosyo mo pwedeng lumaki at pwede siyang mag-grow. Di ba? Magandang idea yon. So, the question that I would like to ask you right now, ikaw, nahihirapan ka ba ngayon na mag-source ng mga materials or product for your business? Hindi mo alam kung paano ka ba magpresyo? Hindi mo alam kung magkano profit margin mo? Nahihirapan ka ba sa mga system and processes? Well, ito yung good news. If you want to create value for your products and services pero hindi mo alam kung paano yan, huwag ka mag-alala. Later, towards the end, I will show you a step-by-step guide on how you can make one. After already na-check mo na, okay, ang aking na-assess ko na yung sarili ko. And number 2, okay, may available na akong produkto at serbisyo. Next stage na, ito yung importante. The next stage is to create awareness. Ang ibig sabihin po ng awareness po, kailangan ipakilala mo na yung produkto mo. I-promote mo na yung produkto mo. Kasi paano bibili ang mga ibang tao sa iyo kung hindi nila alam na meron kang produkto at serbisyo? So this is the part where you start marketing. Okay? Ito yung tinatawag natin marketing strategy. Kaya nga that's the reason why. Starting today, I want you to change whenever you encounter the word called marketing, ang dapat nasa mindset mo, awareness. Paano ko mapapaalam sa ibang tao na meron na akong magandang negosyo? So this is where you already start to brand and position yourself in the market. Iba-brand mo na, maglalagay ka ng etiketa, maglalagay ka na ng, syempre, ng logo mo, di ba, para makilala. And at the end of the day, syempre, people still buy brands, they don't only buy products. And then after you brand it, no, how can you communicate it more effectively? Bakit natin kailangan gawin yan? Para maiba ka sa mga competition mo. Pag hindi po natin kasi nagawa itong marketing na ito, alam mo mangyayari niyan. Hindi ka makikilala, ang dami ng mga competition sa market, tapos magtataka ka bakit walang bumibili ng produkto at serbisyo mo. So, creating awareness is essential. Okay? Everybody say essential. Bakit po? Para makilala ka, para piliin ka. Number 3, para makabenta. And syempre, number 4, para kumita. Oo. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo right now, ikaw mismo na nakikinig at nanonood, whether you're in business or starting, nahihirapan ka ba mag-create ng attention sa iyong produkto at serbisyo? Do you find it challenging to communicate your, what we call as value proposition to your target market? Kung ikaw ay nahihirapan, okay, may good news po ko. Kung kailangan mo ng tulong also to create more attention for your brand and your business, nagawa na po rin namin yan. Meron na tayong proven blueprint on how to execute your attention in marketing. At alam nyo naman, matagal na po tayo dito sa space ng social media. Currently, I have over 10 million followers across Facebook, YouTube, and TikTok. At pwede ko rin i-share po yan sa inyo. At later, ituturo ko sa inyo kung paano. Let's go right now to number 4. Siyempre, right now, okay, ano nang gagawin natin para mabuo po natin ang business cycle po natin? So, this is the stage where you create acceptance. Ano itong acceptance na ito? This is the part, okay, naglagay mo na ng brand, may produkto ka na, may serbisyo ka na, alam mo na kung anong gagawin mo. Ito na po ang testing. Testing and phase na to. So, check natin kung talagang bibilin ba, may market ba ang iyong produkto at serbisyo. Kasi bago tayo bumili ng maraming produkto, mag-manufacture ka maraming, mas maganda na mag-test ka on a small batch. Magkumuha ka ng feedback, tapos kunin mo yung customer's behavior, di ba? And then check natin kung gusto man nila yung produkto. Like for example, nagbebenta ka ng peanut butter, patry mo. Pag na-try mo, okay, next question, check mo rin yung pricing kung acceptable ba. Pagkatapos yan, check mo kung bibili ba sila ulit, kung nagre-repeat order ba, kung may demand ba. Ito importante. Wag kang maglo-launch ng any business na hindi ka dinadaan sa acceptance stage. Siyempre, pag hindi mo nag-trial ka sa maliit, syempre hindi mo maalam kung ano yung customer acceptance. Diba?
So after dyan, pag nilaunch mo siya, marami ka ng produkto, anong mangyayari? Na-stuck ka sa maraming produkto. Pagkatapos malulugi ka na, di ba? So in other words, kaya nga bago tayo mag-start ng restaurant, no, yung full-blown restaurant, ipatry nyo muna yung niluluto ng pagkain. Kung mismo yung aso po natin, hindi kakainin yung niluluto natin, paano pa kaya ang tao? Pero ito na makagandahan. Pag ikaw naman, ginawa mo tong stage na ito, syempre, malalaman mo na agad yung concerns, feedback ng mga customers, may improve mo yung tinatawag na customer satisfaction, and then magkakaroon ka na repeat business. And then, ang kagandahan din, pag nagre-repeat na yung business mo, palaki na siya ng palaki. Kaya mga friendship, ito yung mga katanungan ko po sa inyo. Ikaw ba, nahihirapan ka na ba sa pagbebenta? Kunyari, ikaw ay may negosyo na. Nakakakuha ka ba ng feedbacks and customers? Probably, hindi na sila bumabalik. Are you finding it challenging to gain confidence from your customers at di na sila bumabalik? Well, kung yan ang problema mo, if you want to create more sales, if you need assistance in crafting compelling and irresistible offer, nako, meron na rin po tayong proven system and techniques which I have been using for years on how to make people to beg you to buy your product. Nako, kung gusto mong malaman yan, nako, nagugustuhan nyo ba tong session na ito? Pag nagugustuhan nyo and you're learning, please type gusto. Type gusto in the comment section. And last but not the least, ito na po ang importante. After acceptance, the next stage is addiction. Ano ibig sabihin ng addiction? Dito na po na talagang sobrang pinapatronize ka na. Sobrang marami na nagbibigay ng customer review, marami na po natutuwa at nagre-repeat order na po sila. This is where you focus on growth and adaptation pala. Diba? Ito yung magkakaroon ka na ng loyal customer base. And then this is where you expand already your business or product lines. Bakit po natin kailangang palaguin ang ating negosyo? Because if your business is not growing, your business is dying. There's no such thing as status quo. Hindi mo pwede sabihin, hanggang dito lang ako. Bakit? Alam mo bakit? Kasi darating ang panahon, meron din taong mangongopya sa'yo. Pag hindi mo in-expand ang business mo at maunahan ka pa ng iba, nako, kakainin ka. Actually, kung titingnan po natin tong magandang isang business model, right now na talagang patok na patok, si Diwata, oo. Nakausap ko to na-interview ko talaga to si Diwata. Ang galing po na kanyang business concept at i-apply nga natin tong assessment, availability, awareness, acceptance, and addiction po. Check nyo po First, in-assess po niya kanyang business idea. Yung business idea niya, very simple lang yung concept. Ang concept lang niya is to sell pares overload for a very affordable price. Oo, magkano po? Syempre, 100 pesos lang. Ang target market niya actually masa, kaya nga nasa kalsada po siya. And then meron ba siyang talents and skills? Yes, marunong siya magluto. After ng assess niya, availability naman. Chinek naman niya kung meron siyang mga, syempre, lutuan, meron siyang pera, meron siyang puhunan. And truly enough, during that time, sa pagbebenta po ng Yossi, si Diwata po ay nakakolekt po at kumita, nakaipon po ng 20,000+ pesos. Yan ang pinaka-starting capital po niya na pambili ng kawali, kalan at lahat. At tinanong ko nga sa kanya, meron ba nagpautang sa kanya? Sagot niya sa akin, wala namang magpapautang sa itsura kong ito. Walang magtitiwala. So number 3, okay, next, paano siya nag-create ng awareness sa kanyang produkto at services? Simple lang. Ang ginamit niya ay social media. Diba? At parati niya sinasabi, dating binugbog, ngayon, dinudumog. Diba? Yan ang sinabi po niya. At syempre, nag-viral po talaga, makikita nyo talaga kung ang dami tao po talagang kumakain po sa kanyang paresan. As a matter of fact, sinabi rin po sa akin, bago siya talaga nag-promote, dumaan din siya sa acceptance stage. Ang unang pinakain muna niya yung mga carpintero at mga construction worker na kanyang pares. At nung nagustuhan na, doon na siya nag-expand at nag-scale. At grabe. Kung makikita nyo talaga negosyo ngayon ni Miss Diwata, grabe talaga. Based on my personal info, uma-average siya ng 4,000 to 5,000 clients per day. Yes. 24/7 siya nag-offer it. So in other words, kung 100 pesos per person yan, ang gross sales niya, tumataginting na 400,000 to 500,000 pesos po. Right now, actually, nag-uusap na po kami ni Diwata at yung latest na usap po namin, magmi-meet po kami in a few more days or a few more weeks para i-scale na po ang kanyang negosyo. Bakit po? Sinabi ko kay Miss Diwata, sinabi ko sa kanya, Diwata, pag hindi ka nag-open ng second branch, third branch, alam mo mangyayari? Kokopyahin ka at gagayahin lang yung konsepto mo. Kaya mas maganda na kung ayos na yung sistema mo,
may kakayanan ka na, mag-scale ka na, mag-grow ka na. At siya naman ay pumayag. Kaya nga, kung ikaw nakikinig, may negosyo ka at meron ka ng proof of concept, ang kulang mo lang is scalability kasi na-challenge ka kung hindi mo alam kung paano magpalaki, tapos na-i-strain na ang iyong resources dahil sira-sira ang iyong sistema, wala kang talagang system right now in order for you to fix your operation. Nako, may good news po ako sa inyo. Kung kailangan nyo po ng tulong right now in order for you to grow your business but you don't know how to do it, this is the time for you to ask help. If you want help, okay, I want you to finish this video. Pero bago natin tapusin tong video na ito, gusto ko malaman right now para sa mga tao hindi pa nag-uumpisa at nag-uumpisa na or let's say may negosyo na, I want you to ask yourself, nasaan ka na sa 5 stages na ito? First, nasa assessment stage ka pa ba? Inaalam mo pa ba yung sarili mo? Yung ano ba yung magandang business idea, concept, saan ka ba magaling? Number 2, may available ka na ba na produkto, available na serbisyo, meron ka na available na products, no, that is ready for you to market or sell. Number 3, meron ka na bang branding, meron ka na bang marketing? Are you already in the stage of introducing already your product and making people aware that you exist? Or number 4, nasa stage ka na ba ng acceptance? Nagta-trial and error ka na ba? Nagpapa-taste test ka na ba? Nagpapa-try ka na ba ng business concept? Or nasa stage ka na ba ng addiction? In other words, meron ka ng loyal fans at saka customers na gusto mo na mag-scale at magpalaki ng iyong negosyo. So, right now, I've already shared with you the 5 stages in order for you to succeed in a business. So, if you don't need further help or assistance, yung journey mo sa panonood ng video na ito ay tapos na. Pero para sa mga taong nagsasabi, Chinky, kailangan ko ng tulong to create a great business idea, to create value for money products, to create more attention for my brand or business, to help me craft a compelling and irresistible offer, and I need help in order for me to dedicate more time to grow my business. If that is you right now, ito yung gagawin mo. All you need to do, my friend, is just click the link below or on top. Or if not, if you're serious, type the word Asenso sa comment section. I will send you a link in order for you to know how we can help you. I hope this episode has helped you. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.